Hi po. Hi po. Sorry ngayon lang kasi naglinis po tayo ng church, no? Kasi ginamo-gamo. Hello po. Hello. Good morning po. Good morning. Win people in Christ. That's our topic, kapatid. Kaya please like it, share it, tap it, guys, no? Pare-post na rin para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At the same time, kapatid, matuto po tayo, no? About po sa Word of God. So again, our topic right now is win people in Christ, no? So kaya paki-like, paki-share po para mas marami pong maabot si Lord. So, how to beat last? So, habang naghihintay, no, actually, beating last talaga, mahirap siya. Pero you will avoid triggers. Hindi mo hayaan mag-isa ka. At the same time, you will protect yourself. No? Ibig sabihin, lalayo ka sa mga triggers. So, yun po talaga yun. Comes with self-discipline, kapatid. Siyempre, prayer, no? However, nasa pagdidesisyon yan. So, one time, magta-topic tayo niyan, no? Pag ano na. Pero yun talaga, wag ka mag-isa, avoid triggers, tapos yung mapapansin mo kasi sa sarili mo yun, kailan ka atakihin ng last eh. So, pag inaatake ka na ng last, magbasa ka Bible o kaya magpatugtog ka worship song. Hello po yun, paki-tap-tap po, paki-like, paki-share po, tsaka pasabi naman present kung nandito ka na. So, kaya paki-share na rin po sa group chat natin to kung nandun po kayo, no? Please. Hello po, hello. Baka ano po, no, paki-share po 'to sa group chat para mas marami pong maabot yung salita ni Lord, 'no. Win people in Christ, yun po yung topic natin ngayon, win people in Christ. So, 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Hello po, kamusta po ang buhay-buhay natin diyan, 'no? So, actually kapatid, itong topic na 'to mahalaga 'to kasi ito dapat ginagawa ng isang Kristiyano, amen. Nai-share niyo na po ba sa Messenger natin, 'no? Wait lang po, check natin, 'no. Paki-like, paki-share po kapatid, please, para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos, 'no. 'No, hallelujah. Mas maraming comment, mas maganda. Ayan. Yes, kapatid, only Jesus can save, 'no. You can be religious, however, ang pinakamahalaga pa rin na foundation ng religious activities mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi kapatid, sinabi po ng Diyos sa John 3:16, 'no, those who ever believe in Him. So, relationship, faith pa rin sa Panginoon kasi you are saved by grace through faith, 'no? Kaya kapatid, dalangin ko nga, eh, mas makita mo yung sarili mo na bago ka maglingkod, may pananampalataya ka muna sa Panginoon. Amen. Hello po, good morning po. So, again, that's our topic, no, win people in Christ. So, ito naman yung tamang pag-uugali towards other people. Ano ba ang dapat gawin natin, no? Ito rin din yung nagsasabi, kapatid, na hindi, kapatid, katulad nga ng sabi ko, Jan ba your name?
Ang sinasabi ko, bago ka gumawa, kailangan mo ng mananampalataya. I mean, hindi ko sinabi na i-omit mo yung obedience. Ang sinabi ko, ang foundation ng salvation, kapatid, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoon, hindi na mahirap sa yung sumunod kasi totoo kang mananampalataya eh. Amen. Again, sinasabi ko po sa inyo, faith ang dapat ang foundation. Amen. Ngayon, yung faith mo, dapat magbunga yan. Amen. Dumadami kayo ah. Mamaya, makinig na lang mamaya. Pero yun nga yung kapatid, yun lang din yun. Yun yung pinaka-foundation. Faith pa din. Amen. Kasi kapatid, hindi mo na kailangan dagdagan yung tinapos na ni Kristo. Amen. So, ibig sabihin kapatid, mag-umpisa ka sa pananampalataya at yung pananampalataya mo ang maging foundation mo sa pagsunod sa Panginoon. Amen. So, hindi pwede kapatid na susunod ka muna sa Panginoon bago ka magkakaroon ng pananampalataya. Hindi. Dapat faith muna. Kaya nga kailangan may assurance ka muna. Ina-assure ka muna ng Diyos na ililigtas kita. Amen. Kaysa naman sa lito-lito ka dito sa lupa, hindi mo alam kung ligtas ka o hindi. Sino yung nagsabing hindi kami naniniwala sa law, kapatid? Kapatid, biblical perspective, even Paul says, hindi na-abolish ang law. Ang law, kapatid, ay ang siyang pamantayan ng tama at mali. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng law of God pagdating po sa mga hintil? Sa mga hentil po kapatid, pag sinabi po ng law, sabi po ni Paul, si Paul mismo nagsabi nito ang mga hentil ay merong nakaukit na law sa kanilang mga puso and that is their conscience. So ibig sabihin kapatid that no, hindi lang namin claim to, it is abided with the Bible kapatid. I don't know what's your religion, however, hindi talaga tayo magkakasundo if hindi tayo parehas ng binabasang Biblia. Amen. Pero ang sinasabi po ng Bible, hindi po abolish ang law. Amen. Ang law po ay ang pamantayan ng tama at mali. Ngayon, pagdating po sa Jerusalem Council at sa mga hentil, gusto po kasi ng taga Jerusalem Council na ipataw din ang mga pagpapatuli, dapat ganito ganyan sa mga hintil. Naligtas nga hindi dahil sa law, kundi dahil sa grace ni Kristo. At yung grace na yon ang siyang magbibigay sa iyo ng puso na sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon, una muna ang faith, ang pananampalataya sa Panginoon, at susundin mo na ang kalooban ng Panginoon. Ano po bang mahirap dun? 'Di ba? Hindi ko alam kung anong point mo kapatid, no? Pero sobrang linaw po from the epistles of Paul at sa salita po ng Diyos na mauna muna ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen. At bago po ang pagsunod mo sa Panginoon. Yun lang yun. Amen. Yun lang. Sobrang linaw kapatid kasi sabi po ng Bible, magiging walang makabuluhan yung pagkamatay ni Kristo kung pilit mo pa rin gagawin. O ito pa rin yung magiging foundation mo na dapat pala masunod ko to, dapat pala magano. Hindi nga eh. Dapat ikaw na ay nagbubunga dahil ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Malinaw, malabo. Amen. So again, hindi ko po pinipreach dito at wala pong nagpipreach na hindi po mahalaga ang law. Ang law ay hindi na-abolish. Amen. Ang law po ay finulfill ni Kristo, kaya nga ang point of our obedience ay na kay Kristo na. Amen. Again, wala pong sinabi na hindi po existing o hindi po mahalaga ang law. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, fulfilled na ang law dahil kay Kristo,
At tayong mananampalataya ay susunod sa Panginoon from the point forward kay Kristo papunta sa obedience. Amen? Malinaw malabo. Kasi kapatid, if you will try to obey the law, kasi nga 'di ba, halimbawa 10 utos, hindi pa 'to yung topic natin pero dahil naghihintay pa tayo ng 10 utos. Hindi porket nagawa mo yung siyam tapos yung isa hindi mo nagawa, eh, pasado ka na. Hindi kapatid, isa lang ang hindi mo gawa, hindi mo na nagawa lahat. Kaya nga merong kabayaran na nangyari, kaya nga yung wrath ng Panginoon si Kristo ang kumuha kasi nga hindi natin magawa, eh. Kaya nga tayo ay naligtas by grace, not by our works. So ngayon, dahil ikaw ay iniligtas ng Panginoon by grace sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, yun na yung empowerment of the Holy Spirit para magawa mo naman yung kalooban ng Panginoon. Amen. 'Di ba? Tapos yung katulad niyan, katulad ni Renz na medyo medyo disrespectful. Oh, hindi ko rin alam kung anong plano ni Renz, 'di ba? Pero if you are disrespectful to other people, kapatid, hindi mo 'yan kinagwapo at hindi mo 'yan kinasikat. Amen ba? Kaya kapatid, magbago ka na bago pa mahuli ang lahat. Genuine question pa. Ah. So yun, naintindihan po ba? Amen? So ngayon, kapatid, our topic right now is win people in Christ, no? Pwede mo pa sabi present kung nandito na kayo? I think 10 minutes na, no? Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po muna isaglit naman na lang. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po sa biyaya mo na alam namin that we will win more people in you. Dahil alam namin ikaw ang Diyos na ikaw ang Diyos na alam naming magbibigay sa amin ng puso to win people. Kaya Lord, we pray and declare that your power will always be upon with us, and we pray and declare that your love and anointing and peace will always be upon with us. In Jesus' name, amen and amen. Yan, sa mga nagtatanong, no, ano po ang recommended version ng Bible, kapatid, sa Tagalog, MBB? MBB tag, kapatid, Magandang Balita Biblia, no? So, yung 66 books, then, pagdating sa English, kapatid, it's either NLT or NIV, sa mga baguhan. Pero kung ikaw naman ay talagang Bible reader na, okay na rin yung New King James, NASB, at saka ESV. So yun know, win people in Christ, kapatid. Actually, ito po ay devotion ko. Wala po akong notes or any. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung puso ni Kristo. Amen. Sabi po ng Proverbs, those who win soul are wise. So, sino daw ang umaakay ng kaluluwa ay matalino. Amen. Sabi mo nga, matalino ako. Amen. Kapatid, napakahalaga po maintindihan mo sa paglalim mo sa salita ng Panginoon. Dapat talaga, kapatid, that you are winning people in Christ. Amen. Hindi pa po, kakaumpisa lang. 'Di ba dapat you are winning people in Christ. Kaya matitignan natin 'to o matutunghayan natin 'to sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Gamit ko po ay New King James Version. Sabi po dito, "For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win more. And to the Jews I become a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under the law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I become as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this is I do, the gospel's sake." Wait lang po. Kala ko po may nakatok sa church. Sorry. At sabi po dito, verse 23, "Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you." So, napakalinaw po mula sa salita ng Panginoon. Si Pablo mismo ang nagsasalita. Nasabi niya, pinaka sa mababaw na salin, no? Nag-adjust ako para sa lahat. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, hindi niya na iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya, paano ba ako makakawin ng kaluluwa? Amen. Alam mo, kapatid, sabi nga dito, ito yung ano eh,
hiningal ako dun, pero ito po yung pinakagusto ko sa verse 22 'no, sabi, "I might by all means save some." Gusto ko yung term na save some kasi hindi naman talaga lahat kapatid, mawi mo. Amen. Pero as much as possible and as much as we must win people in Christ. Amen. Pamilya mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, lahat ng taong na makakasalumuho mo, nawa mawin mo. Amen. Kaya ang linaw po sa salita ng Panginoon na sinasabi dito, no, I am free from all men, I have made myself a servant to all. Grabe. Hindi niya na inisip yung sarili niya, kundi ang inisip niya na is winning soul. At ito po yung gustong sabihin sa'yo ng Panginoon ngayon na mas maintindihan mo sana na napakahalaga ng pagkakaroon mo ng servanthood heart. Kasi those who win soul in Christ are wise. Amen. Yan, katulad yan, kanina, di ba, we have an argument dyan sa comment section na ano daw tayo, contradicting daw yung doctrine natin, etc., etc. Kaya nating i-explain. Amen. Pero we will not be disrespectful. Amen po ba? Kasi kapatid, if you want to win people, you will have a healthy argument. You will not point fingers to everyone, but you will partake to their lives, di ba? Kaya, kaya nga kapatid, natutuwa po ako dito sa, sorry, natutuwa po ako dito sa church namin kasi by all means talaga, pupunta kami sa kulungan, pupunta kami sa mahirap, pupunta kami sa may sakit. Kasi kapatid, kung wala kang gagawin, kung wala kang servant heart, paano ka makakawin ng people in Christ? Tama po ba? Napakahalaga na maintindihan mo yan kapatid na if you want to win people, you will have a servanthood heart. Amen? Sabi mo nga dyan, servanthood heart. Kaya nga kapatid, alam niyo po yan at alam niyo po yung puso ko. Ang tanging goal ko dito is to rescue those people with anxiety and depression. Ang tanging goal ko dito is may maipag-pray. Ang tanging goal ko dito is to win more people in Christ. Amen. Gasino lang ang lahat ng pagpapagal. Gasino lang ang lahat ng mga pagod mo kung meron kang isang kaluluwa na nadala sa Panginoon. Amen. Kaya nga ito yung principle ng giving ko sa totoo lang kapatid. Baka dahil sa bigas makakilala yan. Baka dahil sa Jollibee, pag nilibre mo ng kahit burger yan, makakilala yan sa Panginoon. Amen. Baka dahil sa tubig o dahil sa tinapay, makakilala yan sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, ang isang Kristiyano talaga, he is raised to become a servant. Hindi siya ang pinaglilingkuran. Siya ang naglilingkod. Sabi mo nga dyan, ako ang naglilingkod. Lord, I pray for Rahim. Lord God, I declare anuman yung kanyang anxiety, Lord God, I declare and I rebuke it in Jesus' name. And I pray peace para makapagtrabaho siya ng maayos. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Ikaw dapat ang naglilingkod. Ano kung papray ng papray yan sa'yo? Ang mahalaga, nagpe-pray ka. Kaya mahimayin natin to verse 19, 20, 21, 22, 23, kapatid. Ano pong sabi ng verse 19? Himahimayin natin na sabi, though I am free from all men, ibig sabihin dito, ako ay walang pananagutan sa lahat ng tao. Pero I made myself a servant that I might win them more. Wala naman akong pananagutan sa inyo kapatid, wala rin naman kayong pananagutan sa akin. Amen. Wala tayong technically na commitment. Hindi naman required na mag-live ako, hindi rin naman required na manood ka, tama? Pero why we are doing this? Because we are becoming servant in order to win more. Amen. Kaya nga lagi ako nagpapasalamat kapatid sa simpleng repost mo, may nakakita niyan, hindi may na-win tayo. Sa simpleng patap-tap mo, sabi ng algorithm, mas maraming likes, mas maraming comment. Mas nagte-trend daw yung live. Di may makakakitang bago. Anong ibig ko sabihin? Meron kang nawiwin. Amen. Sa simpleng pag-preach ko ng 2 oras, 3 oras, kapatid. Actually, kinompute ko, like 4 hours or 6 hours a day tayo. Imagine mo, sa 6 na oras na yun, meron kang na-win. Grabe pala reward mo.
Amen. Ulitin ko, isang kaluluwa lang, sabi ng Panginoon, ang tumalikod sa kasalanan. Laksa-laksang anghel na ang nagpupuri. Ibig sabihin, kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos na hindi po sayang ang pagpapagal mo kay Kristo. Sabi mo nga dyan, hindi sayang. Amen. Hindi sayang na nariyan ka, hindi sayang na nakikinig ka ngayon at ito ay sinishare mo sa iba. Hindi sayang, kapatid, na may natutunan ka ngayon. Hindi sayang na meron kang, ang tawag dito, ipinagpalit. Kasi mas mahalaga sa'yo salita ng Diyos, mas mahalaga sa'yo paglilingkod ng Panginoon. Hindi yan sayang. At isang araw, kapatid, sa totoo lang, gagamitin ka ng Diyos at makikita mo na lahat pala ng pinagdaanan mo, worth it para sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, di ba, though I am free from all men, I have made myself a servant to all. O, di ba? Praise God. O, amen. O, di ba? Salamat sa Panginoon. Di ba, kapatid, tingnan mo, ang daming, actually, kagabi may nagsabi sa akin, Kuya, ang laking tulong talaga ng live mo kasi natututo kami. Kanina umaga may nag-chat, Kuya Jerome, sobrang ganda ng topic natin kagabi. Imagine mo yun, may mabagong buhay dahil nag-preach ka lang. Again, kapatid, alam niyo yan, wala po akong kinikita dito, no? Yan yung mga pa-diamonds, kapatid, yan, may mga nagsisend. Pero kung titignan mo, $0.06. Sige, compute mo yung $0.06. Magkano yun? Ibig ko sabihin, kapatid, wala tong kapakinabangan sa akin. Pero, malaking kapakinabangan sa Panginoon. At masasabi ko, kapatid, yung ministry natin, marami na pong napakain, marami na pong natulungan, at lalong-lalo na marami na pong natouch sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng humble heart or humble spirit na hindi na ikaw ang pinaglilingkuran, kundi ikaw na ang maglilingkod. Kasi kapatid, mas mapalad pa rin ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen ba? Tanggap ka nga ng tanggap, ano na yan, hindi na na-improve buhay mo. Amen, hindi ba't mas maganda na ikaw na ngayon yung nagpe-pray sa iba? Hindi ba't mas maganda na yung ikaw na ngayon yung tumutulong sa iba? Hindi ba't mas maganda yun na ikaw na yung umaabot sa iba? Hallelujah! Ibig sabihin, wala ka ng kailangan, kundi binigay na sa'yo lahat ng Diyos, kaya ikaw na ang nagiging pagpapala sa iba. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga at the same time meron niyang reward. Those who refresh others will be refreshed. Ang mga taong tumutulong ay tutulungan din. Sobrang ganda naman yan. Kaya nga hindi sayang, kapatid, if you are winning people in Christ, hindi sayang. Inilalapit mo sila sa tama. Again, ma-reject ka man, pero tama pa rin ginawa mo. Sabihin na natin, kapatid, nakulitan sila sa'yo, pero tama pa rin ang ginawa mo. Sabihin na natin, kapatid, na nagalit sila sa'yo dahil nagbago ka ng religion o kaya nagbago ka na. Okay lang yan. Ang mahalaga, pinapakita mo yung buhay ni Kristo at one day, yung mga nagre-reject sa'yo, lalapit din yan sa'yo at magpapapray. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Amen. At punta na ng verse 20, sabi dito, And so the Jew I become a Jew that I might win Jews to those who are under law and under the law, that I might win those who are under the law. Alam mo, kapatid, si Pablo, inaway ito ng Jerusalem Council. Actually, hindi naman sobrang away. Kumbaga nagkaroon sila ng doctrinal argument. Hindi nag-agree si Paul sa Jerusalem Council na gawing under the law yung mga hentil. Pero kahit gano'n, nag-affirm po si Pedro, sabi po ni Pedro, tama ang sound doctrine ni Paul. Anong ibig ko sabihin, kapatid? Alam ni Paul yung mga taong under the law. Alam niya rin yung taong pamumuhay. Pero he is standing firm in his faith so that he might win. Hindi siya nag-compromise. Nagpakahudyo siya. Amen. Kasi nga, ang tanging isip niya lang ay mag-win.
Kaya kung titignan mo kapatid, may argument from Christian Jews and Hentil o Gentiles na Jews. Pero, dinesregard yun ni Paul, sabi niya, Hudyo ako, and I will win more Jews. Amen. Ano ibig ko sabihin kapatid? Ano kung foreigner yan, Pilipino ka lang? Lalo na kapwa mo Pilipino, hindi mo tulungan. Kaya mga kapatid, sino po nakakaalam ng atheist? Taas nga kamay. Ang atheist kapatid, yung atheist kasi sa Pilipinas kapatid, atheist wannabe lang yun sa totoo lang. Pasensya na po kayo Dami ko pong kilala na atheist wannabe kasi hindi naman talaga nag-aral, nakipag-argue lang. Dami ko pong kilala na atheist kapatid na atheist wannabe na dinaan lang sa sigaw-sigaw. Pero hindi talaga tama kasi kapatid yung mga kilala ko na legit na atheist 'no, sa totoo lang kasi may mga kaklase ako dati na atheist, sila yung malumanay mag-explain, hindi nagagalit, hindi nagmumura, kasi purely intellectual. Amen. Ngayon yung iba sa mga Pilipino nang-aaway tapos 'pag na-overpower mo or kaya yung idea kapatid 'di ba, na-overpower nga yung kumbaga na intellectually na higitan mo sila, nagagalit na sila, taba-taba mo, gumaganon na. So hindi yun 'no. Pero alam mo kapatid, meron pong atheist sa Switzerland. The reason why he become atheist, kasi 'pag nakakarinig daw ang Kristiyano doon ng atheist, hindi daw nila kinakausap, 'di ba? Kasi ang atheist kami, they do not believe in God. They much more believe in science, no? So, most likely ito yung mga Big Bang Theory, Theory of Evolution, etc., etc. Pero alam mo kapatid, meron pong taga Switzerland na nagpunta po dito sa Philippines, kasama niya yung isang missionary. At yung missionary kapatid, hindi niya sinabi na merong gap between Christian and atheist. So nagpunta dito sa church kapatid, imagine mo kapatid, sabi ng atheist, Jerome, can I ask you a question? Sabi niya, yeah, sure. Ganyan, ganyan. Sabi niya, Tagalogin ko na lang Pero sabi niya, why your churchmate is shaking my hands and prepared gifts to me even though they know that I am atheist? I'm not even the guest speaker. I'm not even the visitor. I'm just here to support my friend. Ganun lang. Sabi ko, first of all, that is Filipino hospitality. Second, because the love of Christ is for everyone. At alam mo kapatid, anong sabi niya sa missionary? Please tell me more about that Christianity. Amen. Kasi nagulat siya kapatid, bakit daw nililibre namin siya, nilibre namin ng alo-halo Bakit daw pinapakain, mas mayaman daw siya. Kasi kapatid, mayaman talaga. Sabi niya, bakit gano'n? Ayaw niyang tanggapin yung tulong ko. Ba't ayaw gano'n? Ayaw nilang tanggapin na ilibre ko sila. Bakit gano'n? Sabi. Kaya kapag imagine mo, dahil sa halo-halo, may kikilalang atheist. Anong gusto kong ipaalam sa inyo kapatid? Kahit sino pa yan, kung yan ay tao at kailangan ng pagliligtas ni Kristo, nawa gamitin ka ng Diyos. Kahit if it is cost you something, why? Ang salvation niyan ay mas mahalaga anything in this world. Amen. Teka lang, nasaan na? Parang may nabubuong comment section diyan Teka lang hinahanap ko po. Hindi ko na nasundan. Amen. So, ibig ko sabihin kapatid, oo, hindi ka intellectually good, pero you can good at heart. Amen. Ay, may atheist ba dyan? Sorry, hindi ko na talaga nasundan. Pero anyway, may God bless you pa rin. Amen. So, ibig sabihin kapatid, ano po yung sinasabi ni Paul? Again, si Paul kapatid matalino 'to, pero hindi niya iniyayabang yung talino niya, kundi he is doing something to win people in Christ. Amen.
Amen po ba? So kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, so that you might win. Amen. Kaya nga kapatid ako, hindi po ako bumibilib dun sa maraming alam sa Bible. Actually, ang dami dito sa TikTok kapatid, ChatGPT preachers. Alam mo bakit ko nasasabing ChatGPT? Kasi kahit yung mga in closing statement, our final response, or ganito kapatid, binabasa na lang. Marami pa kapatid, purely intellectual. Ang galing makipagdebate, ang galing mag-discuss ng mga Bible facts. Kaya ito yung mga preachers kapatid na kaya nilang ipaliwanag yung pusod ni Eva at Adan, yung alam nila yung Book of Enoch. Ito yung mga ganitong tao pero sablay sa pamumuhay. At sabi mo nga dyan sa comment section, hindi ako yun. Kasi kapatid, ang totoong malalim sa salita ng Diyos, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Ang tunay na malalim sa salita ng Diyos, nagbubunga ng salita ng Diyos. Amen? Kasi wala tayong ibang goal sa buhay ay umakay ng kaluluwa para kay Kristo. Umakay ng buhay kay Kristo. Ipakita ang buhay kay Kristo. Yun lang yun. Kaya nating makipagsabayan kapatid. Pero sila na yung doctorate degree. Sila na yung mga matatalino. Okay na ako dito. Amen. Okay na ako na ganto-ganto na lang ako pero sila na yung sobrang gagaling, sila na yung imagine mo kapatid, ang galing mo nga, hindi ka naman nagbunga, dahon ka pa rin, wala pa rin, hindi pa rin kami bibilib. At lalong-lalo na hindi bilib si Lord. Kasi kapatid, pag nabasa mo na buong Bible, pag nabasa mo na from Genesis pa lang hanggang Revelation, isa lang mission ni Lord, magdagdag ng kaluluwa sa lahat. Kaya nga ang goal ko sa buhay, punuin ang langit. Amen. Empty the hell, punuin ang langit. Ubusin ang mga alisin ang tao sa impyerno, ilagay sa langit. Amen. Kasi wala, yun talaga goal sa buhay. Hindi hindi ang yaman mo pag namatay ka, wala. Pag namatay ka kahit anong ipon mo kapatid, tapos yung ipon mo mapupunta lang yan pag-aawayan pa ng pamilya mo. Pero pag ang langit ay napuno, lahat ng pinaggagawa mo sa langit kapatid, nandun yun. Kaya yung meron akong ilan ba followers ko? 23,000 na ata followers ko, 22.3, hindi ko alam eh. Pero kung meron ibig sabihin meron ng 23,000 na nakakilala sa Panginoon, marami ng picture frame sa langit na na-win ko pala. Hallelujah. Amen. Kaya kapatid, punuin natin ang langit. Kulang pa yan. Kulang pa ako. Hindi ako satisfied kapatid. Ang nais ko sa Panginoon, talagang gamitin ako ng Diyos na umakay ng maraming kahalinawan. Kahit ano pa ang whatever it takes. Even it costs me something. Amen. I will do it. Kaya nga kapatid, sa totoo lang, mas okay na yung simpleng pamumuhay. Sa totoo lang kapatid, meron po nag-offer sa akin dito na sabi niya, lagyan natin ng oras yung TikTok mo, lagyan natin, palakihin natin, ibo-boost kita, ganyan. Sabi ko, hindi ko po kailangan yan. Ang kailangan ko, I'm a free man as well as a servant of Christ. Hindi ako makikipag-commit sa mga bagay na para lang kumita. Hindi, no? Dito na lang ako kay Lord, no? Mas maganda naman to. Oh. Katulad niya, naglinis ako ng church. Oh, tapos mag-live, di ba? Kaysa naman ma-pressure ako na dapat mag-live ako ng ganitong oras. Hindi na. Mas okay sa akin na magawa ko freely yung pinagagawa ng Diyos without commitment. Sa Panginoon lang ako nag-commit. Amen. At ganun ka din. Ngayon kapatid,
kailangan natin ng isa't isa, hindi para tayo lang. Nagpapalakasan tayo, nagpe-pray tayo para sa isa't isa. We commit ourselves to lift each others up, not for the sake ng para sa atin lang, kundi para din sa lahat. Amen. Wait lang po may natawag po sa labas. Wait lang. Sorry po, nasa church kasi ako. Pasensya na po. Pero again, kapatid, no, yun yung sinasabi ng Diyos sa'yo, no, na win people in Christ. Tingnan mo verse 21, kaya kapatid kayo, maging maingat kayo even to the unbelievers. Sabi dito, no, to those who are without law, as without law, not being without a law toward God, but under the law towards Christ, that I might win those who are without law. Tingnan mo mag-iingat ka pero you are still winning. Anong sabi ng Panginoon? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? You will not point fingers to those people who are without law, pero hindi ka rin makikipamuhay kasama nila. Kasi alam mo kapatid, anong failure ng isang Kristiyano? Sabi nila, iwiwin ko yan. Ito yung mga mga evangelligaw, yung mga sinasabi na, hindi, makikipagkaibigan ako just for the sake, ganyan. Kapatid, if ang goal mo is winning them, you will not compromise. Amen? So, ibig sabihin kapatid, you will be with them without judgment, pero hindi dapat ikaw ang maaakay. Imagine mo kapatid, pandemic po, siyempre buryong-buryo na tayo, no? Kahit naman lingkod ng Diyos, naburyo nun, no? Tapos, naburyo na, no? Sobrang buryo na. Sabi ko, try ko nga tong ML Magic Chess. Sabi ko, hindi naman to ML, chess lang to eh. Ganun-ganun pa ako. Naku, siguro isang buwan o 2 buwan. Grabe, pamitik na ako. Napagastos ako ng malaki. Alam mo anong reminder sa akin ng Lord? Hindi mo napakita dyan sa mga kalaro mo yung pagiging Kristiyano mo dyan. Simula nung realization na yun, kapatid, naku, talagang iniwanan ko na eh. Again, hindi mo sila i-judge, pero hindi ka rin makikibahagi. Yun ang balancing. Kaya nga sabi ni Paul, no, not being without law towards God, but under the law towards Christ. So, ibig sabihin kapatid, andun yung understanding, pero hindi ka makikisama. Makikiupo ka sa inuman, pero hindi ka iinom. Gets mo? Kasi kapatid, may mga kaibigan ako before. Kasi nga, sinasabi nila, KJ ka naman, ganyan. Sige, di, sama ako. Pero hindi ako inom. Sabi ko, kung hindi kayo mag-agree doon, hindi ako sasama. Nag-agree sila. Pero kapatid, mag-ingat ka din kasi matetempt ka rin eh. Kaya dapat firm talaga yung faith mo bago mo ipag-desisyon. Firm na faith ko nun. Sabi ko, hindi. Alam mo bakit ako pinapunta ng Lord doon? Kasi pala yung isa kong tropa, magpapapray pala dahil may anxiety and depression. O yun ang focus ko. Sabi ko, wait lang pe-pray ko lang to. Dumating sa point kapatid, hindi sila nagiinom eh. Kasi nandun ako. Sabi ko, alis na ako. Pero ang ibig ko sabihin, kaya yung mga kaibigan nyo, hindi porket hindi sila Christian, hindi mo na sila kakausapin. Kausapin mo pa rin. Man. Even those people na nakasakit sa'yo kapatid, sana dumating yung point na dahil sobra-sobra yung pag-ibig sa'yo ni Kristo, gagamitin ka pa rin ng Panginoon sa kanila. Amen. Kaya kapatid, again, pag ang goal mo sa buhay ay winning soul,
grabe yan. Amen. Sobrang grabe yan. Maiingatan mo talaga yung sarili mo. At the same time, magiging ilaw ka. Sabi mo nga dyan sa comment section, ilaw ka, ilaw. Baka mamaya ikaw na yung kinapundi ng iba, kaya baka mamaya ikaw na pala yung kinatabang ng iba. Lagi ko yung sinasabi sa inyo, kapatid. Kaya ilaw ka, ilaw ka, Jerome, ilaw ka. Ganun ako, kapatid. Minsan, hindi naman lahat ng pagkakataon, understanding ako, nababad trip din ako. Di ba, naiinis din ako kasi nga hindi naman talaga tama ginagawa ng iba eh. Pero lagi ko na-remind, Jerome, ilaw ka ni Lord. Amen. Pag nire-remind mo yung sarili mo na gano'n, magugulat ka na lang. Kasi may isang beses, kapatid, na walang-wala na akong pasensya pero pinili ko pa rin magpasensya. Alam mo, nag-repent. Ngayon, nagbago na ng buhay. Hindi lang po sa pag-share ng gospel ang winning soul. Evangelism is good. Walang problema doon. Pero kapatid, paano kung hindi ka marunong mag-share ng gospel? Ito mo, magsasurvey ako. Sino po dito marunong mag-share ng gospel? At sino ang hindi marunong? Sabihin mo nga, marunong ako o hindi ako marunong. Sige nga po, taas kamay. Survey lang. Sabi mo dyan, marunong ako, hindi ako marunong. Okay, o. 5. 2 out of 5, nahihiya. 3. 3 ang marunong, mas marami yung hindi ako marunong. Sige, 50-50. Marunong, hindi marunong, marunong. Marunong pero di pa na-apply. Hindi marunong, marunong. Men, tanong ko lang, kung nag-pandemic po ba? Pa-vaccine ako, kapatid. Kailangan ko lumabas eh, para mag-pray para sa iba. Marunong pero hindi sure kung tama. Paano yun? Kaya itama natin yan. Again, di ba, maraming hindi marunong. Pero alam mo, kapatid, hindi lang naman sa pag-share ng gospel yung you can do to evangelize. Ang the greatest evangelism of all is your life in Christ. Pakita mo lang pag-ibig ni Lord. Pakita mo lang yung paano ka binago ng Diyos. Kasi formality na lang yan, kapatid. Formality lang yung pinapatanggap. Formality lang, kapatid, yung ano tawag dito? Yung pagpipreach ng gospel. Paano nga kung hindi mo kaya? Gawin mo sa pamumuhay. Sabi nga, di ba, hindi nagbabasa ang mga tao sa paligid mo ng Bible, pero binabasa ka nila. Sana pag nakita ka, uy, buhay Kristiyano. Hindi pagtingin na ganun, uy, hindi na buhay Kristiyano yan ah. Sabi, uy, pa-Bible pa, pero nag-yosi din naman. Uy, ito nagba-Bible, pero matulungin, di ba? Ganun ang buhay. Amen. Kaya nga, kapatid, we will not point fingers to everyone. Amen. But we will try to win them in a way na kung paano sila i-win. Ito mga kapatid, meron po kami dito evangelistic basketball. Kapatid, ilan ang sumali? 150 basketball players. 1 day league, naging 4 days league. My goodness. Tagta 20 minutes pa labanan ha. Imagine mo, hindi kinaya ng isang araw, 4 na araw. Kasi sobrang daming teams eh. Kung doon natin mawiwin eh. Di magpalaro ka ng basketball, pero bago ka magpalaro, mag-share ka muna ng gospel. Lugaw. Magpakain ka ng lugaw sa 20 bata, hindi mo ba yan ma-share ng gospel? Amen? Halimbawa, hindi ka marunong mag-share ng gospel, no? Di bibigay mo. Ito na sobrang dali, di ba? Kunyari, may pagkain ka. Bigay mo. Bigay to ni Lord Jesus, ha? Mahirap ba yun? Di mahirap. Halimbawa, may lollipop ka. Bigay sa'yo ni Lord Jesus, ha? Halimbawa yung
pulube. 'Di ba, kunyari yung pulube, oh, bibigyan mo ng barya, bago ka magbigay, "Te, kuya, bigay ito ni Jesus." Mahirap madali, sharing the gospel na yun. Amen. Ang mahalaga, pinakita mo pag-ibig ni Kristo kasi si Lord na bahala dun, eh. 'Di pagtingin niya ng barya, "Jesus, si Jesus nagbigay nito. Salamat, Jesus." Pero hindi ko sinabi, kapatid, na hindi ka na mag-aral ng sharing the gospel, hindi po. Pero ibig ko sabihin, wala dapat makakapigil sa'yo to win people in Christ. Amen. Wala dapat. Si Jesus, bigay ni Jesus, pag-ibig ni Jesus, niyakap ka ni Jesus. Ipag-pray mo kay Jesus, pwede ba kitang ipag-pray kay Jesus? Di ba? So that you will win them. Tama, sabi pa ng verse 22, kapatid, ano? To the weak, I become as weak, that I might win the weak. Naging mahina din ako para ma-win ko rin ang mga mahihina. Kaya naniniwala ako, kapatid, naghirap po ako, hindi dahil para pagtripan ako ni Lord, para maintindihan ko yung mga may hirap na inaabot namin ngayon. Naranasan kong hindi kumain para maintindihan ko yung walang pagkain. Naranasan ko na bigyan ako ng bigas para maintindihan ko yung mga walang bigas. Amen. Mawawala ka talagang puso kung hindi mo naintindihan. Amen po ba? Anong ibig ko sabihin, kapatid? Mag-adjust ka. Tama, sabi ni Paul sa 22, I have become all things to all men, that I might by all means save some. Hindi man lahat, pero meron. Kaya nga, kapatid, meron kaming tinatawag na Evangelistic Sunday. Tuwing last Sunday, kapatid, mag-offer kami ng free lunch sa lahat ng unbeliever. Lahat ng pupunta dito, share namin ng gospel. Amen. Magpapakain kami. Free lunch. Malay mo, dahil sa simpleng adobo, kumilala yan sa Panginoon. Marami nagsasabi, no, puro na lang pagkain, puro na lang. Kaya hindi naman sila natututo kasi puro pagkain. Hindi mo alam, kapatid. Ako nga, sa spaghetti nakakilala, eh. Nag-birthday yung best friend ko, bago daw kami umuwi, dapat makinig daw po muna kami ng salita ng Diyos. Oh, nakakilala ako, kaya yung spiritual birthday ko, birthday ng best friend ko, March 17. Di ba? Nang dahil pa rin doon sa kabutihan na pinakita sa akin, nakinig ako at nakakilala ako sa Panginoon. Sino mag-aakala, kapatid, na dahil sa spaghetti ngayon, nagpipreach na sa marami? Di ba? Dati, kapatid, sabi pa ng nanay ng best friend ko, dahil ako nga nagturo sa best friend ko mag-inom, eh. Sabi niya, dapat magkaroon ka ng kaibigan na ilalapit ka sa Panginoon. Grabe. Kaya sabi ko, dapat pala maging kaibigan ako na ilalapit ko siya sa Panginoon. Kaya nagpursige ako, eh. Amen. Pero saan nagumpisa? Dahil merong pusong umabot sa akin. At ganun din sa'yo. Amen. Kaya ka nandito kasi may umabot sa'yo. Tapos ayaw mong gawin sa iba, ay nako, ano ka? Amen. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Kaya nga, kapatid, hindi lang po online ang ministry ko, may face-to-face din kami. As much as I win souls here online, I'm also winning souls even face-to-face. Amen. At meron kaming tinatawag na report every month, kapatid. Prayer to receive Christ, PRC. Anong ibig sabihin nun? Binibilang namin yung mga napatanggap namin kay Kristo buwan-buwan. At sa biyaya po ng Diyos, kapatid, 3 beses po akong soul winner of the year. Ngayon, huminto na ako. Sabi ko, wag niyo nang bilangin yung akin. Kasi nga, marami akong opportunity na wala rin naman opportunity yung ibang churchmate. Kaya sabi ko, ibigay na lang natin sa iba. Merong mga soul winner of the year. Kapatid, grabe mag-akay ng kaluluwa. Again,
Hindi naman ang goal, madala sa church. Ang goal, kumilala kay Kristo. Amen. Sa tagal-tagal natin dito, kapatid, sinabi ko ba na umanib kayo sa akin? Manda sa amin lang kayo. Gumanon ba ako? Hindi. Kasi ang mahalaga, malaman mo yung katotohanan, ikaw na ang bahala kung susunod ka o hindi. Amen. Kaya nga sabi ko, kung may Christian churches sa inyo, di dun kayo. Kasi kung ako lang, sakim, imagine mo kapatid, ngayon kumakalat, meron ng online baptism. Aray mo, walang online baptism ha. Parang awa nyo na. Kung may mag-o-offer sa inyo online baptism, wag. Ano yun? Sige, lubog ka na. Kunyari, sino ba nandito? Si Lian na lang. Si Lian yung nakita ko eh. O si Lian. Lian, sige na. Lubog mo na. Lumubog ka na. Binabautismohan kita. Paano yun? Online? Sariling lubog? Aray mo, walang online na. Please lang. As much as you wanted, as much as those people who are online to gather more people, to commit to them, hindi pa rin dapat undoctrinal. Amen. Si 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 Jesus ba binautismo ni John the Baptist mula sa malayo? Jesus, andiyan ka na ba sa Jordan River? O sige, sige, binabautismohan kita. Ay, hindi ganun eh. Amen, hindi po ganun. Kaya hindi biblical. Amen, kaya kung may mag-offer man sa inyo dito ng mga preachers, sige, online Bibles, ay online baptism. My goodness, paano yung online baptism? Meron daw kasi kapatid, actually, nabalitaan namin yan. Kasi yung isang family ng kaibigan ko, yung isang family ng kaibigan niya, ano daw, sa isang Nigerian prophet daw, nag-online baptism daw. Amen. So kung titignan mo, lahat gagawin ng tao makapanloko lang. Pero hindi po yun ang totoong winning soul. Ang totoong winning soul, magbabago ka ng buhay. Amen. Kung talagang nawin mo yan sa Panginoon, kahit hindi mo yan ma-hold, kahit hindi mo yan mapilit ang mag-commit sa'yo, magbabago yun ang buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, non-committal po dito. Makinig kayo kung gusto niyo makinig. Kung hindi, okay. At the same time, ako, nagki-care ako kasi mini-message ko talaga yung mga nawawala. Pero hindi ko pipilitin, bumalik ka, bumalik ka, bumalik ka. Hindi yung iba, sa impyerno ka mapupunta pag di ka babalik. Naku, hindi gano'n. Lagi ko nasa isip ko kapatid na baka kaya hindi na yan uma-attend. Baka kasi tapos na yung pinagagawa ni Lord sa akin. Gano'n lang yun, sobrang simple. Amen. Ngayon, gusto ko po i-conclude dito sa verse 23 kasi aalis po kami. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Kapatid, ang i-goal mo sa buhay, maging partaker of the gospel ka para sa iba. Pwede mo sabihin yung partaker. Ibig sabihin kapatid, you are partaking to Christ. No? Kaya gusto ko pong i-end dito. Naniniwala naman ko sa lahat ng illustration ko. Maintindihan mo na yun. Pero ang tanging goal sa buhay kapatid, magkaroon ka ng buhay na walang ibang inisip kundi itong buhay ko ay magiging ilaw, ay magiging asin. Amen. Kaya may nagtatanong, paano po yan, Kuya Jerome, lubog na ako sa utang. Kapatid, manumbalik ka kay Lord. Amen. Yun talaga yun. Manumbalik ka sa Panginoon, kapatid. Wala na tayong magagawa sa utang mo, utang na yan eh. Pero ang Diyos ang makakagawa ng mga bagay sa'yo. Amen. Ngayon, wag mo nang pambayad yung sugal. Sa sugal pa rin, di ba? Amen. Mahal ka ni Lord. Amen po ba? Kaya kapatid, as much as I wanted na magstay pa, no, pero pupunta kasi kami ng campsite, no? So again, meron po kaming revival conference. So if you want to join kapatid, you can join us.
So pupunta po kami ng campsite kung saan gaganapin at kung mag-prosper 'yun, i-she-share ko na sa inyo at gagawa na rin kami ng mga anong tawag dito, ng mga poster et cetera out of it. So, kaya sana 'no, makasama namin kayo. Pero pasama na lang din sa prayer kapatid 'no, na patuloy tayong gamitin, ako personally at ikaw, na patuloy po nawa na gamitin ka ng Panginoon para maging liwanag. I mean, mag-win ka ng more soul 'no. Actually, mamayang gabi ito rin yung topic natin. Tuturuan ko kayo kapatid kung paano mag-share ng gospel 'no. So, sana yun din ang topic ng Lord na ibigay. Pero sa ngayon yun yung puso ko, eh, para magkaroon ka ng puso na umakay ng kaluluwa. Amen. Ano po kami, Christian po. So, we have revival conference kapatid 'no. So, dalangin kong makasama kayo. At the same time, may binubuo po akong face-to-face meet up natin. Wala po yung Reg P. Dito po yung sa church namin, sa may prayer room namin 'no. So, ayun. Pero again, pasama na lang po muna sa prayer kasi kailangan ko pala pumunta. 12:00 daw kami, 11:30 na. So, pasensya na. Pero I know God will be always with you. Ipasama niyo sa prayer. Ngayon, kung may prayer request kayo, just send it to me. If you want to join our group chat, just message me, no? Pero, lagi mong tandaan, amen, na ikaw ay gagamitin ng Diyos, kaya dapat ayusin mo buhay mo. Amen? Sige po, bye-bye po. God bless.